Baste! Oh, since General Torre, inaantay ka pa din yata ni General Torre. Si Baste, na hanggang ngayon po, yung pagsampa. Nagmumukha ka tuloy na ebas-ebas lang, sabi-sabi lang, no? Na maliliit ang kaya. Oh. Sasampalin ko tong si General Torre pag nakita ko ito eh. Nagkaharap na ho sila, wala pa din hanggang ngayon. Mga bossing, hindi pa din po nasasampal. Totoo bang ganon? Sabi nila, sindakan lang daw. Sisindakin ka niyan. No, pag nagpasindak ka, wala ka. Diba? Akala nila papasindak si General Torres sa kanila. Hanggang ngayon, wala pa din. Wala pa din yung sampal. Nagkaharap na ho, mga bossing, si General Torre at si Baste doon sa hearing doon sa Davao nung inaaresto si Buloyski. Hindi makatingin. Diba? Nandiyan si Torre sa harap niya. Nandiyan, diretso. Si Baste nakaganon. Ganon. Ayaw tumingin. Yung kala mo may stiff neck. Pagka nilingon yung gano'n, yung ayaw pagtamain yung kanilang mata sa mata. Baka sabihin daw ni General Torre, Baste, nandito ako sa harap mo, sampalin mo na ako ngayon. Di ba? Wala eh. Parang nagkaroon ng stiff neck. Doon lang po ang tingin. Focus lang doon. No, sabi ni AJ, takot naman yan kay General Torre, si Baste, puro angas lang. Sabi ho ni Baste Duterte, mga kababayan, hinggil sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, when the government fails its people, no? Ito yung best example talaga. Wait lang. Paano mo naman nasabi? Baka DDS lang yung nagsasabi na si Pangulong Bongbong Marcos ay failed. Bakit? Dahil sa pangungunan nyo na din. No? Dahil sa paninira na din po, mga kababayan. Mga ob-ob na lang po, mga BO-BO. Mahina ang kokote yung nagsasabing failed ang administrasyon na ito. Bakit padami ng padami ang sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos? Iyon po ba ay hudyat o senyales na ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay failed? Lalong dumadami yung suporta? Ultimo yung mga kakamping na dati bumabanat at walang hinto na bumabanat kay Pangulong Bongbong Marcos, eto ho ngayon, nakasuporta po sa kanya. Yung mga pabahay na ipinangako, unti-unting natutupad with swimming pool pa. Kaya lang ayaw ni Villar. Hindi ko ho alam kung bakit ayaw ni Senator Cynthia Villar yung pabahay na gustong i-push naman ni Riza Ontiveros. Biruin mo, may malakondo at may swimming pool pa. Ayaw ni Senator Cynthia Villar. Hindi ko alam kung bakit. I-komento nyo na lang dyan kung ano sa tingin nyo, kung ano ang dahilan ni Villar. Ano po? Yung bigas na ang tagal nila lang iniiyak, eto na, nasa harapan na nila, pwede na silang bumili. Yung mga trabaho po, unti-unting nadadagdagan. Mga kababayan, inflation, bumababa. Di ba? Paano mo masasabi ngayon na failed ang administrasyon na ito? O eto hindi nagawa ng tatay mo ito, Sebastian Baste Duterte, ang ipagtanggol o tindigan ang West Philippine Sea. Wala, tunganga lang ang tatay mo dyan. Di ba? Naging chuchu, naging sunod-sunuran po ng China ang Pilipinas noong araw, nung panahon nila. Sabi pa, ang yayabang pa ng mga DDS, sa panahon ng aming Tatay Digong, walang mainit na tensyon dyan sa West Philippine Sea. Talagang walang magiging mainit na tensyon dyan, mga kababayan. Diba? Wala talagang magiging mainit na tensyon dyan, mga bossing. Bakit to? Sunod-sunuran lang ang Pilipinas sa China. Diba? Hindi ipinagtatanggol. Pag sinabi, wag kang maglalagay ng ganito. Pauwiin mo yung mga Amerikano. Pabalikin mo sa bansa nila. Pababalikin. Napansin niyo po ba yon, mga kababayan?
hindi tinindigan ng dating Pangulong Duterte. Hanggang sa tuluyan niyang mabulok yung BRP Sierra Madre doon sa karagatan. Ngayon po, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, kinukumpuni, inaayos yung BRP Sierra Madre, mga bossing. Napansin ng China. Nagagalit. Ngayon gustong ipatanggal ng China yung BRP Sierra Madre na nakasadsad ho mismo doon sa teritoryo natin. Hanggang ngayon, totoo yan, Jerwin Guson, West Philippine Sea, no comment pa din sila. Ipinagtanggol pa ng Speaker of the House. Ay, hindi yan. Si Pulong pala. Speaker of the Beer House. Sabi nila, si Pulong Duterte dapat maging Speaker of the House, no? Sabi nung iba, boss, mukhang absent naman lagi sa House of Representatives si Pulong eh. Mas mukhang okay maging Speaker of the Beer House daw. Kasi mas active daw si Pulong sa mga beer house. Kesa daw ho, mga kababayan, doon sa House of Representatives, laging absent. Biruin mo, sinigunduhan pa ng kuya. Hindi po trages na yan. Hindi po trabaho ng Vice President ang magkomento sa West Philippine Sea. Ang lupit no? Ang lupit magkomento, ang lupit ng pagtatanggol. Hindi po trabaho, hindi bilang trabaho. Bilang isang mamamayang Pilipino, wag mo lang sabihin sa presidente yan. Bilang isang mamamayang Pilipino na lang, ano ang komento mo tungkol sa West Philippine Sea? Sagot nila, hindi po trabaho ng Vice Presidente ang magkomento sa West Philippine Sea. Sabi ni Inamo TV, tapos plano pa ng China magkaroon dito ng Manchurian candidates. Si Alice Guo nga di ba? Nakalusot. Ngayon hindi na umiepekto. Sa tingin nyo mga kababayan, kung yung pinapakalat ng China ngayon na ang Palawan daw po ay kanila, tingin nyo po kung nangyari yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ano na kaya ang Palawan, mga bossing? Baka ngayon idinidepensa na natin ang Palawan. Ganito ang nangyari dyan, mga kababayan. May mga usap-usapan. Mga Chinese na mga may peking birth certificate no? Na yung mga peking birth certificate na gumagawa natagpuan sa Davao. Grabe. Yung mga Chinese na mga mayroong peking birth certificate na Filipino birth certificate, mga bossing, binibili daw po yung malalaking mga lupain sa Palawan. Ekta-ektarya. Paano naman nga, di ba? Bibili nila, gagamitin nila, may titulo na sila bilang Pilipino. So pagka nabili nila yung kabuuan, mga Chinese, no? Mga pribadong citizen, kunyari ng Chinese, yung pala government ng China ang bumibili, gamit yung peking birth certificate ng Pilipinas, di yung dulo ng Palawan, babakuran lang nila yan. At siyempre sila, kanila na po yun, di ba? Kanila na yung lugar na yun, kanila na po yung mga malalaking lugar. Ano po mangyayari? Sabihin, bawal kayong pumasok dito. Pribado ito, yung pala kinamkam na nila. Yung Palawan. Tapos sabay lalagyan nila nitong naratibo nila na ayon po sa aming history, amin po ang Palawan. Nakita nyo mga bossing? Yung pagkakasunod-sunod nung kanilang naratibo. Kung hindi po naging Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, hindi ho natin malalaman ito. Baka magtataka tayo, bakit ganun? Pati Palawan ngayon, idinidepensa na natin. Hindi ho nagawa ng dating Pangulong Duterte yun. Para ho sa akin, yung puro kalokohan, yung gobyerno ng tatay niya. Doon po at yun po para sa akin, ang puro kalokohan. Pero mo, yung West Philippine Sea, ano nangyari? Pinagtatayuan ng mga ng mga building ng China, di ba?
Well, ngayon tingnan niyo karma ang nangyayari. Isang pitik lang ni Trump, 145% taripa para sa China. Kagulo sila. Pabagsak ang China ngayon. Naaawa ho ako doon sa kanilang mga sa mga Chinese na citizen nila dahil nawawalan po ng trabaho. Kaya lang ho, ganyan talaga ang mangyayari sa CPP. Di po ba kapag komunista, puro pandurugas ho ang ginagawa, mga kababayan. Kaya hindi ko nga ho alam kung bakit etong mga ito. Hindi nyo ba alam ang komunista? O, example ng komunista, North Korea. Example ng komunista, China. Gusto nyo maging ganon ang ating bansa? Muntik na po. Muntik na po, mga kababayan. Yung mga naglalakihang mga tarpaulin na ikinalat doon sa mga footbridge, sa mga tawiran. Ako ho dati sabi ko akala ko kakamping ang naglalagay niyan. Ngayon, nung binabasa ko yung mga sitwasyon, napapaisip ako, hindi kaya kampo ni dating Pangulong Duterte ang naglalagay ng mga tarpaulin na to na nakasulat Philippines, Province of China. Kumbaga sinusubukan nila ano ang magiging reaksyon ng sambayan ng Pilipino kapag nakita ito na ang Pilipinas ay probinsya ng China. Magagalit ba sila o hindi? Pag nagalit, stop. Dahan-dahanin natin. Pag hindi nagalit, tara, ibigay na natin sa China. Pasakop na. Naku, monte ka na ho, mga kababayan. Diba? Ay, nako. Cuba. O yan, sabi ni John Jensi Alapa. North Korea. O, Vietnam. Laos. O. There's a big reason why nagpupumilit ang China na kuhain ang West Philippine Sea kasi madaming gas at natural resources doon. Ayan o. Sino ang sasabihin mong puro kalokohan? Ang administrasyon, baste. Sa tatay mo? Na yung kalsada, nagkalat, ang daming patay? Yung iba, karamihan sinasabi, nanlaban, ang hirap paniwalaan na nanlaban. Bakit to? May reward system. Hindi mo masasabing nanlaban talaga. Posible na ginawan ng paraan ng mga kapulisan dati. Minsan matatakot ka pa dati. Pag ikaw payatot. Pag ikaw papayat-payat naglalakad sa kalsada dahil may reward system, may matatanggap yung mga kapulisan pag naka-aresto. Pag ikaw payat lang, wala lang, payat lang, hindi ka mahilig kumain. Si Roque mahilig kumain yun mahilig kong kumain yung si Roque, mga kababayan, di ba? Kaya medyo yung pangangatawan ni Roque chubby. Di ba? Mahilig pong kumain yun, mga kababayan. Ayan, ganyan subo baka akala nyo kung ano yung sinasabi ko mahilig kumain. Pag ikaw papayat-payat dati, nakakatakot naman lumabas. Bakit? Baka mapagtripan ka ng kapulisan. Etneb o 20 mil ang katapat mo. Daling ka bigla sa porsyento. Ito, nakita ko ho to. Papat session. Ito, nakita ko ho to, bumabatak. Yung pala, payat ka lang. Si Ma'am Gloria, si Ma'am Gloria Mayore, kapag ka talagang usapang kainan, napapahalakhak. Ngayon mga kababayan, wala tayong nakikita. Di ba, wala tayong nakikitang mga ganong patayan. Wala po tayong mga nakikitang mga kakaba-kaba sa mga kapulisan. Matino po, lalo na pag yan ay pinangunahan na ni General Torre. Hindi ko sinasabi na ang pangunguna po ni General Marbil ay hindi maayos. Maganda din po. Kaya lang, kaabang-abang yung pangunguna ni General Torre mga bossing.